ng 50,000 piso pa. Bakit niya ako kinakausap tungkol sa pera habang si Ernesto ay nakikipaglaban pa rin para sa kanyang buhay? Bakit siya nag-aalala tungkol sa insurance sa halip na sa paggaling ng kanyang ama? Wala akong pakialam sa pera, sagot ko ng may kalupitan. Gusto ko lang gumaling ang inyong tatay. Siyempre nanay, sabi niya, ngunit may nakita ako sa kanyang mga mata na hindi ko nagustuhan. Isang kalamigan, isang calculator na gumagana habang ang kanyang ama ay naghihingalo. Sa ikatlong araw, binigyan kami ng mga doktor ng pinakamapangwasak na balita sa aking buhay. Si Dr. Panganiban, isang matandang lalaki na may maawain na ekspresyon, ay tinipon kami sa isang maliit na opisina. Ginang Reyes, nagsimula siya ng dahan-dahan. Ang kalagayan ng inyong asawa ay critical. Ang mga paso ay naimpeksyon at ang pinsala sa ulo ay mas malubha kaysa sa inakala namin sa simula. Kailangan nating maging makatotohanan tungkol sa kanyang mga pagkakataon. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ko, bagamat alam na ng aking puso ang sagot. Ibig sabihin, kailangan nating maghanda para sa pinakamasama. Ang inyong asawa ay nasa induced coma. Maaari namin siyang panatilihing buhay ng walang hanggan. Ngunit ang kalidad ng kanyang buhay, hindi malamang na mabawi niya ang kamalayan. Gumuho ang mundo ko sa paligid ko. 42 taon ng pagsasama, isang buong buhay na binuo ng magkasama. At ngayon sinasabi nila sa akin na ang lahat ay kumukupas tulad ng usok. Gusto naming subukan ang lahat, sabi ko sa gitna ng paghikbi. Ano man ang halaga, gaano man katagal. Ngunit nagpalitan sina Carlos at Enrico ng tingin na labis na nagpabalisa sa akin. Nanay, sabi ni Carlos sa boses na nagtatangkang maging maunawain. Kailangan nating maging praktikal. Hindi gugustuhin ni tatay na mabuhay ng ganito. Palagi niyang sinasabi na hindi niya gusto na maging pasanin sa sinuman. Isang pasanin. Sumabog ako sa galit na hindi ko alam na mayroon ako. Siya ang inyong tatay, hindi siya pasanin. Siya ang taong nagpalaki sa inyo na nagtrabaho sa buong buhay niya para bigyan kayo ng pinakamahusay na kaya niya. Alam namin, nanay, singit ni Enrico. Ngunit kailangan din nating isipin kayo. Ang mga medical bill ay magiging napakalaki. Maaari nitong ubusin ang lahat ng inyong naipon. Muli, pera, laging pera. Naghihingalo ang aking asawa at kinakalkula nila ang mga gastos. Noong gabing iyon, nag-iisa sa silid ng ospital, kinuha ko ang kamay ni Ernesto at kinausap siya na parang naririnig niya ako. Mahal ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sabi ng mga doktor, wala nang pag-asa, ngunit hindi kita kayang pakawalan. Hindi ko maisip ang buhay ko nang wala ka. Noon nangyari ang isang bagay na nagpapangilabot sa akin hanggang ngayon. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri, pinisil ang akin ng may lakas na halos hindi mahahalata. Gumalaw ang kanyang mga labi na tila nagtatangkang magsabi ng isang bagay, ngunit walang tunog na lumabas. Tinawag ko ang mga nurse, desperado. Siya ay nagre-react, nagtatangka siyang magsalita. Ngunit pagdating nila, bumalik si Ernesto sa kanyang dating kalagayan. Tiningnan ng nurse ang mga monitor at umiling. Minsan may mga involuntary muscle spasm, Ginang. Hindi ibig sabihin na gising siya. Ngunit alam ko kung ano ang naramdaman ko. Nagtangka si Ernesto na makipag-usap sa akin. Lumaban siya para sabihin sa akin ang isang bagay na mahalaga. Pagkalipas ng 2 araw, sa madaling araw ng Biyernes, tumunog ang mga alarm ng makina. Kumislap ang mga ilaw. Tumakbo ang mga nurse papunta sa silid ni Ernesto. Ako ay nakatulog sa pasilyo nang magising ako sa ingay. Huwag, 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 sigaw ko, tumatakbo papunta sa silid. Nagtrabaho ang mga doktor sa loob ng 40 minuto na nagtatangkang i-resuscitate siya, ngunit walang silbi. Alas 4:37 ng umaga, opisyal na idineklara si Ernesto na patay. Ang sakit na naramdaman ko sa sandaling iyon ay pisikal, na para bang hinugot ang puso ko mula sa aking dibdib. Bumagsak ako sa tabi ng kanyang kama, niyakap ang kanyang katawan na mainit pa, tumangging tanggapin na wala na siya ng tuluyan. Dumating sina Carlos at Enrico sa ospital 1 oras pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang ama. Sila ay tila handa na para bang inaasahan nila ang tawag. Nagdala sila ng mga papel,
mga dokumento at mga numero ng telepono para sa mga funeral home. Nakausap na namin ang San Miguel Funeral Home, sabi sa akin ni Carlos habang umiiyak pa rin ako nang hindi mapigilan. Maaari na nilang kunin ang bangkay ngayong umaga. Nakausap na rin namin ang insurance, dagdag ni Enrico. Nagsisimula na ang proseso ng claim. Paano sila naging ganoon ka-epektibo, ganoon ka-organisado, ganoon kalamig isang oras lamang pagkatapos mawala ang kanilang ama? May mali. Ngunit ang aking kalungkutan ay labis na matindi na hindi ako makapag-isip ng malinaw. Ang libing ay nakatakdang gawin sa sumunod na Lunes. Inasikaso ni Carlos ang lahat ng mga kaayusan nang hindi talaga ako kinokonsulta. Pinili niya ang pinakasimpleng kabaong, ang pinakamaikling serbisyo, na para bang gusto niyang matapos ang lahat ng mabilis hanggat maaari. Ito ang gusto ni tatay, sabi niya nang magreklamo ako tungkol sa hindi pagsasama sa akin sa mga desisyon. Isang simpleng bagay ng walang kaguluhan. Ngunit si Ernesto ay karapat-dapat sa mas mahusay kaysa sa kahiyahiyang pagmamadali na ito upang ilibing siya at kalimutan. Ang araw ng libing ay dumating, maulap at malamig, na para bang ang langit mismo ay umiiyak para kay Ernesto. Isinuot ko ang nag-iisa kong itim na damit, ang parehong isinuot ko para sa libing ng aking ina ilang taon na ang nakalipas. Sobrang nanginginig ang aking mga kamay na kailangan akong tulungan ni Doris na ipunin ang maliliit na butones sa likod. Maging matapang ka, Marita, bulong ng aking mahal na kaibigan habang maingat na sinuklay ang aking buhok. Gusto ni Ernesto na makita kang matapang. Ngunit hindi ako nakaramdam ng kalakasan, nakaramdam ako ng kawalan tulad ng isang shell na walang kaluluwa. 42 taon ng pagsasama ay hindi madaling mailibing. Bawat bagay sa bahay ay nagpapaalala sa akin sa kanya. Ang kanyang mug ng kape sa mesa, ang kanyang mga gamit sa beranda, ang kanyang unan na mayroon pa rin ng kanyang amoy. Nang makarating kami sa sementeryo, nagulat ako kung gaano kakaunti ang dumalo. Inaasahan kong makakita ng mas marami sa mga kasamahan ni Ernesto mula sa talyer, mas maraming kapitbahay, mas maraming kakilala, ngunit kami lang ni na Carlos, Enrico, Jasmine, Doris, ako at ang pastor. Para sa isang lalaki na nabuhay ng 70 taon sa parehong bayan na tumulong sa napakaraming tao, ang libing ay tila kakaibang walang laman. Nasaan ang mga tao sa talyer? Tanong ko kay Carlos. Ayaw naming abalahin ang sino man, mabilis niyang sagot. Si tatay ay isang pribadong tao. Mas gusto niya ang isang intimate na bagay. Ngunit hindi iyon totoo. Minahal ni Ernesto ang kanyang komunidad. Nagmamalasakit siya sa kanyang mga kapitbahay. Gusto niya na dumating sila para magpaalam. Bakit nagdesisyon si Carlos na gawing ganoon kasekreto ang lahat, ganoon kabilis? Sa panahon ng serbisyo, tiningnan ko ang aking mga anak nang may kakaibang emosyonal na pagkakawalay. Si Carlos ay may solemne na ekspresyon na angkop para sa okasyon, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusulyap sa kanyang relo. Si Enrico ay tila balisa na para bang may mas mahahalagang bagay siyang dapat gawin. Si Jasmine ay discreetly na tiningnan ang kanyang telepono sa likod ng kanyang itim na belo. Ito ang paraan kung paano sila nagpaalam sa kanilang ama. Nang may pagkamayamutin at pagkakagulo, ang pastor ay nag-usap tungkol sa buhay na walang hanggan, tungkol sa nararapat na pahinga, tungkol sa pakikipag-isa muli sa Diyos. Ang kanyang mga salita ay tila walang laman sa aking durog na puso. Ayaw kong magpahinga ng payapa si Ernesto. Gusto ko siyang umuwi kasama ko, na magpatuloy kaming tumanda ng magkasama, na magpatuloy kaming magkape sa beranda tuwing gabi. Nang dumating ang oras upang magtapon ng lupa sa kabaong, tumanggi ang aking mga binti na suportahan ako. Kailangan akong suportahan ni Doris habang humihikbi ako nang hindi mapigilan. Ang tunog ng lupang tumatama sa kahoy ay pinal, konklusyon, walang pag-asa. Sa eksaktong sandaling iyon, nakatayo sa tabi ng libingan ng aking asawa, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Buhay ako, hindi ako ang nasa kabaong na yan. Huminto ang aking puso. Ang mga letra ay sumasayaw sa harap ng aking mga mata na para bang ako ay naghahalucinate.
Naluloko ako sa kalungkutan. Nang nanginginig ang mga kamay, sumagot ako, "Sino ka?" Agad na dumating ang sagot. "Hindi ko masabi. Nagmamasid sila. Huwag kang magtitiwala sa ating mga anak." Nahulog ang telepono mula sa aking mga kamay na para bang ito ay nasusunog. Yumuko si Doris upang kunin ito, ngunit bigla ko siyang pinigilan. Hindi ko maaaring hayaan ang sinuman na makita ang mga mensaheng iyon. Hindi hanggang sa maintindihan ko kung ano ang nangyayari. "Ayos ka lang ba, nanay?" tanong ni Carlos, lumapit ng may nag-aalalang ekspresyon. Tiningnan ko siya, nagtatangkang makahanap ng anumang pahiwatig sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila tapat, ngunit ngayon bawat kilos, bawat salita, bawat ekspresyon ay tila kahina-hinala. "Ayos lang ako," nagsinungaling ako. Inilagay ang telepono sa aking purse. Kailangan ko lang umuwi. Sa pagbalik, hindi ko maalis sa aking ulo ang mga mensaheng iyon. Posible bang may isang taong naglalaro ng isang malupit na biro sa pinakamasamang sandali ng aking buhay? O mayroon ba talagang posibilidad na buhay si Ernesto? Ngunit kung siya ay buhay, sino ang inilibing namin? At kung hindi siya buhay, sino ang may sapat na kaalaman tungkol sa aming buhay upang magsulat ng isang bagay na ganoon ka-espesipiko tungkol sa aming mga anak? Noong gabing iyon, nag-iisa sa aking bahay na ngayon ay parang isang libingan. Sinuri ko ang bawat detalye ng nakaraang ilang araw. Ang aksidente ni Ernesto ay kakaiba mula sa simula. Ayon kay Carlos, sumabog ang isang makina sa talyer, ngunit alam ni Ernesto ang bawat tornilyo at wire sa lugar na iyon. Siya ay maselan tungkol sa maintenance, obsessive tungkol sa kaligtasan. Dagdag pa, paano nakarating ang aking mga anak sa ospital nang ganoon kabilis kung wala pang nagbigay alam sa kanila? Ang ospital ang unang tumawag sa akin. Ako ang emergency contact. Paano nila nalaman ang tungkol sa aksidente bago ako? At pagkatapos ay mayroon ang pera. Mula sa unang araw, nag-usap sina Carlos at Enrico tungkol sa mga insurance policy at beneficiary na para bang naghihintay sila sa sandaling ito, naghahanda para rito. Nagdesisyon akong tingnan ang mga papel ni Ernesto. Sa kanyang lumang wooden desk, itinatago niya ang lahat ng kanyang mahahalagang dokumento sa isang metal box. Mga insurance policy, ang titulo ng bahay, mga dokumento ng talyer, lahat ay nandoon. Natagpuan ko ang 2,500,000, 2,500,000 piso na life insurance policy na binanggit ni Carlos. Ngunit may isang bagay na hindi ko naalala. Ang policy ay na-update 6 na buwan lang bago. Tumaas ang saklaw mula 250,000, 250,000 piso hanggang 2,500,000, 2,500,000 piso. Bakit tinaasan ni Ernesto ang kanyang life insurance? Hindi niya kailanman binanggit ang pagbabagong iyon sa akin at mas mahalaga, sino ang nagmungkahi na gawin niya ito. Nagpatuloy ako sa paghahanap at nakakita ng isang bagay na mas nakakabagabag. Isang workers' comp policy na, hindi ko alam, binili 2 buwan lang bago ang kanyang kamatayan. 250,000, 250,000 piso sa kaso ng aksidenteng pagkamatay sa trabaho. 750,000, 750,000 piso sa kabuuan. Isang malaking halaga para sa isang pamilya na tulad namin, ngunit isa ring halaga na sapat na nakatutukso para sa isang taong walang konsensya. Nag-vibrate muli ang aking telepono. Isa pang mensahe mula sa parehong hindi kilalang numero. Tingnan ang bank account. Tingnan mo kung sino ang naglilipat ng pera. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-alinlangan. Ang taong ito, sino man siya, ay may labis na kaalaman para maging isang prankster. Alam niya ang tungkol sa insurance. Alam niya ang tungkol sa aking mga anak. Alam niya ang mga detalye na tanging isang taong napakalapit sa amin ang maaaring makakaalam. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko kung saan kami ni Ernesto nagtago ng aming account sa loob ng 30 taon. Si Ginang Tiangco, ang manager na nakakakilala sa amin ng matagal na, ay bumati sa akin ng may tapat na pakikiramay. Salamat, Ginang Tiangco. Pumunta ako para tingnan ang aming mga account. Kailangan kong maintindihan ang aming sitwasyong pinansyal. Ipinakita niya sa akin ang mga bank statement mula sa nakaraang X na buwan. Ang nakita ko ay nagpalamig sa akin. Sa nakalipas na 3 buwan,
malalaking withdrawal ang ginawa mula sa aming savings account. 50,000 noong Enero, 150,000 noong Pebrero, 200,000 noong Marso. Pera na hindi ko alam na inilipat. Sino ang nagpahintulot sa mga withdrawal na ito? Tanong ko. Nanginginig ang aking boses. Ang inyong asawa ang personal na pumunta, paliwanag ni Ginang Tiangco. Sabi niya, kailangan niya ang pera para sa pag-aayos sa talyer. Ngunit ako ang nagtatago ng mga account ng sambahayan. Alam ko ng eksakto kung gaano karaming pera ang mayroon kami at kung ano ang ginagastos namin. Hindi kailanman binanggit ni Ernesto ang mamahaling pag-aayos sa talyer at tiyak na hindi namin kailanman pinag-usapan ang pag-withdraw ng libu-libong piso mula sa aming naipon. Mayroon ba kayong mga pirma para sa mga withdrawal na iyon? Tanong ko. Ipinakita niya sa akin ang mga resibo. Sa katunayan, mukha itong pirma ni Ernesto, ngunit may kakaiba sa sulat kamay. Ito ay masyadong nanginginig, masyadong hindi tiyak para sa kanyang karaniwang matibay at malinaw na script. Ginang Tiangco, tanong ko na kumakabog ang puso. Siya ba ay dumating ng mag-isa upang gawin ang mga withdrawal na ito? O may kasama siya? Nag-isip siya sandali. Ngayon na binanggit ninyo, sa tingin ko, pumunta siya ng may kasamang isa sa inyong mga anak, minsan o 2 beses. Si Carlos, sa tingin ko. Sabi niya tinutulungan niya ang kanyang tatay sa mga papeles dahil nahihirapan si Ernesto na basahin ang mga dokumento ng walang salamin. Si Carlos, ang aking anak, ay kasangkot sa mga withdrawal ng pera na hindi ko alam, ginagamit ang pagod na mga mata ng kanyang ama bilang dahilan. Ngunit si Ernesto ay perpektong nakakakita sa kanyang salamin na hindi niya kailanman inaalis sa araw. Noong hapong iyon, habang tinitingnan ko ang mga resibo ng bangko ng paulit-ulit, nakatanggap ako ng isa pang mensahe. Ang insurance ay ideya nila. Kinumbinsi nila si Ernesto na kailangan niya ng mas maraming proteksyon para sa iyo. Isa itong bitag. Hindi ko na maaaring tanggihan ang ebidensya na nag-iipon sa harap ko. Ang misteryosong tumaas na mga insurance policy, ang hindi autorisadong withdrawal ng pera, ang presensya ni Carlos sa mga transaksyon na wala akong alam. Ang kanyang kahinahinalang kahusayan sa pag-aayos ng libing, ang kanyang kalamigan sa panahon ng paghihingalo ng kanyang ama. Ngunit ang tanong na nagpatindi sa aking takot ay kung talagang pinlano nila ang pagkamatay ni Ernesto, paano nila ito ginawa at sino ang nagpapadala sa akin ng mga mensaheng ito. Paano nalaman ng taong ito ng labis ang tungkol sa nangyari? Ang sumunod na mga araw ay naging bangungot ng pagdududa at hinala. Bawat ngiti ni Carlos, bawat yakap ni Enrico, bawat salita ng pakikiramay ay tila isang mask na nagtatago ng isang bagay na masama. Ngunit kailangan ko ng mas maraming patunay bago ko matanggap ang isang katotohanan na kasing kakilakilabot ng nabubuo sa aking isip. Patuloy na tumatanggap ng mensahe ang aking telepono mula sa misteryosong numero. Pumunta ka sa talyer ni Ernesto. Tingnan mo ang kanyang desk. May mga bagay na hindi mo nakita. Nagdesisyon akong pumunta sa talyer sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente. Sabi ni Carlos, sumabog ang isang makina. Ngunit nang makarating ako doon, nakakita ako ng isang bagay na ganap na naiiba sa inaasahan ko. Ang talyer ay kakaibang malinis, masyadong malinis para maging pinangyarihan ng isang pagsabog. Walang mga marka ng sunog sa mga dingding, walang debris, walang mga palatandaan ng pagkasira na dapat sanang sanhi ng isang seryosong aksidente. Nasaan ang makinang sumabog? Tanong ko ng malakas. Tiningnan ko ang buong talyer at natagpuan ang bawat makina sa lugar nito, gumagana ng perpekto. Ang welder, ang compressor, ang electric saw, lahat ay buo. Ano kung gayon ang sanhi ng aksidente? Sa desk ni Ernesto, nakakita ako ng isang bagay na nagpalamig sa akin. Isang note na nakasulat sa kanyang sulat kamay na may petsang 3 araw bago siya namatay. Pilit ni Carlos na kailangan ko ng mas maraming insurance. Sabi niya ito ay para kay Marita. Ngunit may isang bagay na hindi maganda ang pakiramdam. Hindi ko pinagkakatiwalaan ang kanyang intensyon. Sa ilalim ng note na iyon ay may isa pa. Nagdala si Enrico sa akin ng ilang papel upang pirmahan.
Sabi niya, ito ay para gawing makabago ang talyer, ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang tungkol dito. Bakit nagmamadali? Nagkaroon ng mga hinala ang aking asawa. Naunawaan niya ang masasamang intensyon ng aming mga anak, ngunit namatay siya bago niya masabi sa akin. Nagpatuloy ako sa paghahanap at nakakita ng isang envelope na selyado na may pangalan ko rito. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Ito ay isang sulat mula kay Ernesto. Aking pinakamamahal na Marita, kung binabasa mo ito, ibig sabihin may nangyari sa akin. Sa nakalipas na mga buwan, napansin ko ang mga kakaibang pagbabago kina Carlos at Enrico. Masyado silang interesado sa aming pera, sa insurance, sa pagbebenta namin ng bahay. Labis silang pinipilit ni Jasmine. Kahapon, sinabi sa akin ni Carlos na dapat mas mag-alala ako tungkol sa aking kaligtasan dahil sa aking edad, ang anumang aksidente ay maaaring maging fatal. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga salitang iyon ay parang banta. Mahal kita, Marita. Kung may mangyari sa akin, huwag kang magtitiwala ng bulag sa sinuman kahit sa ating mga anak. Nahulog ang sulat mula sa aking mga kamay. Naunawaan ni Ernesto ang kanyang sariling kamatayan. Nakita niya ang mga palatandaan na ako, na nabulag ng pagmamahal ng isang ina, ay hindi pinansin. Noong gabing iyon, dumating si Carlos upang bisitahin ako. Dumating siya na may bote ng wine at isang ngiti na ngayon ay tila ganap na peke. Nanay, iniisip ko ang inyong kinabukasan. Sabi niya, nagbuhos ng isang baso para sa kanyang sarili nang hindi nagtatanong kung gusto ko. Ang pera ng insurance, ito ay nasa proseso na. Ito ay magiging 750,000, 750,000 piso. Paano mo nalaman ang eksaktong halaga? Tanong ko, nagkukunwari na inosente. Well, tinulungan ko si tatay sa mga papeles ng insurance. Gusto niyang tiyakin na mayroon kayong sapat na pera upang mabuhay ng komportable. Isang kasinungalingan. Hindi kailanman ginusto ni Ernesto na taasan ang insurance. Ayon sa kanyang sariling note, pinilit siya ni Carlos. At ano sa tingin mo ang dapat kong gawin sa perang iyon? Tanong ko. Maingat na pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag ng may kislap na nagdulot ng panginginig sa akin. Maaari kayong bumili ng mas maliit at mas komportabling bahay o mas mabuti pa, lumipat sa isang magandang retirement community kung saan may kasama kayo at medical care. Maaari naming pamahalaan ni Enrico ang inyong pera upang magtagal ito. Pamahalaan ang aking pera. Gusto lang namin kayong alagaan, nanay. Sa edad ninyo, madaling ma-scam o gumawa ng masamang desisyon sa pinansyal. Alam namin ang tungkol sa mga investment, tungkol sa negosyo. Maaari naming itripla ang halagang iyon sa loob ng ilang taon. Itripla ang aking pera o gawin itong mawala sa kanilang sariling bulsa. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito, sabi ko, nagtatangkang bumili ng oras. Siyempre, sabi ni Jasmine nang may pekeng tamis. Ngunit huwag masyadong matagal para sa inyong sariling kabutihan. Pagkatapos nilang umalis, umupo ako sa aking kusina, nanginginig sa galit at takot. Ang sarili kong mga anak, laman at dugo ko, ay hindi lamang pinatay ang kanilang ama, ngunit ngayon ay nagpaplano silang nakawin ang lahat ng natitira sa akin. Noong gabing iyon, nag-vibrate ang aking telepono nang may mas mahabang mensahe kaysa sa iba. Bukas, pumunta ka sa police station. Humingi ka ng ulat tungkol sa aksidente ni Ernesto. May mga pagkakasalungatan na kailangan mong malaman. Kinabukasan, pumunta ako sa lokal na police station. Si Sargento Ocampo, na nakakakilala kay Ernesto sa loob ng maraming taon, ay bumati sa akin ng may kabaitan. Ang ulat tungkol sa aksidente ng inyong asawa? Tanong niya ng may naguguluhang ekspresyon. Anong aksidente, Ginang Reyes? Mula sa kanyang talyer, nang sumabog ang makina. Tiningnan ng sarhento ang kanyang mga file at umiling. Wala kaming anumang ulat ng pagsabog sa talyer ni Ernesto rito. Sa katunayan, wala kaming anumang ulat ng aksidente sa trabaho na kinasasangkutan ng inyong asawa. Naramdaman ko ang pagindayog ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit sinabi ng aking anak na ito ay isang aksidente sa talyer. Kaya siya nasa ospital.
Ginang Reyes, ang inyong asawa ay dumating sa ospital noong Martes ng umaga, ngunit hindi mula sa isang aksidente sa trabaho. Ayon sa medical report na mayroon ako rito, dumating siya nang walang malay na may mga sintomas ng pagkalason. Pagkalason. Nakakita ang mga doktor ng bakas ng methanol sa kanyang dugo, isang dami na sapat upang magdulot ng pagkabulag, pinsala sa utak at kalaunan ay kamatayan. Ang ospital ay dapat nagbigay alam sa inyo tungkol sa pagkalason na ito. Hindi ito isang pagsabog, hindi ito isang aksidente sa trabaho. May isang taong sadyang nilason ang aking asawa. Bakit walang sino man ang nagsabi sa akin nito? Tanong ko, nabasag ang aking boses. Ang pamilya na pumirma sa mga papel ng ospital ay humiling na ang impormasyon ay panatilihing confidential upang maiwasan ang hindi kinakailangang speculation. Sabi nila, masyado kayong mahina ang emosyon para hawakan ang mga technical details. Ang pamilya. Itinago ni na Carlos at Enrico ang totoong sanhi ng kalagayan ni Ernesto, nag-imbento ng kwento ng pagsabog at minanipula ang lahat, kasama na ako, upang takpan ang isang pagpatay. Ginang Reyes, patuloy ng sarhento, kung naghihinala kayo sa mga kalagayan ng pagkamatay ng inyong asawa, maaari kaming magsimula ng formal na investigasyon. Mayroon akong higit pa sa mga hinala. Sigurado ako na ang sarili kong mga anak ay pinatay ang kanilang ama para sa pera. Noong hapong iyon, umuwi si Enrico na may buke ng bulaklak at ang parehong pekeng ngiti tulad ni Carlos. Kumusta kayo, nanay? Mukha kayong pagod? Ayos lang ako. Nagsinungaling ako. Pinagmamasdan ang bawat kilos niya mula sa isang bagong pananaw. Nag-iisip lang ako tungkol sa kinabukasan. Iyan ay mabuti. Kami ni Carlos ay nag-uusap. Sa tingin namin, dapat na ninyong ibenta ang bahay sa lalong madaling panahon habang ito ay sariwa sa real estate market. Bakit nagmamadali? Well, mabilis na nawawalan ng halaga ang mga lumang bahay at kailangan ninyo ng liquidity. Gastos sa libing, nakabinbing medical bill, mas maraming kasinungalingan. Ang libing ay mura, halos nakakainsulto at walang nakabinbing medical bill dahil sinakop ito ng hospital insurance. Enrico, sabi ko, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Alam mong hindi namatay si tatay mula sa isang aksidente sa trabaho. Sa isang iglap, nakakita ako ng panik sa kanyang ekspresyon, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ano ang sinasabi mo, nanay? Pumunta ako sa police station. Walang ulat ng pagsabog sa talyer ng inyong tatay. Sa pagkakataong ito, mas halata ang panik. Nanay, hindi ninyo dapat ginagawa ang mga ganoong bagay. Ikagugulo ninyo ang inyong isip. Ang kalungkutan ay nakakaapekto sa inyo. Ang kalungkutan ba ang nakakaapekto sa akin o nagsisinungaling ka sa akin? Tumayo siya ng biglaan, natapon ng kape na ibinuhos ko para sa kanya. Sa tingin ko, kailangan ninyong magpahinga. Mag-uusap tayo kapag mas kalmado na kayo. Mabilis siyang umalis, ngunit hindi bago tumawag mula sa beranda, bagamat hindi ko narinig ang mga salita. Ang tono ay apurahan, nag-aalala. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng pinaka-nagbubunyag na mensahe. Magkasama silang darating bukas. Susubukan nilang kumbinsihin ka na baliw ka, na ang kalungkutan ay nagpapagawa sa iyo ng mga haka-haka. Huwag kang maniniwala sa kanila at huwag kang kukuha ng anuman na iniaalok nila sa iyo upang kainin o inumin. Ang hula ng misteryosong mensahe ay nagkatotoo ng eksakto tulad ng binalaan. Kinabukasan, magkasamang dumating sina Carlos at Enrico sa aking bahay, kasama si Jasmine. Mayroon silang mga ekspresyon ng labis na pag-aalala at isang bag ng pastry mula sa bakery sa bayan. Nanay, labis kaming nag-aalala sa inyo? Nagsimula si Carlos sa isang matamis na boses. Sabi ng mga kapitbahay, nag-aasal kayo ng kakaiba? Sabi ni Doris, nakikipag-usap kayo sa sarili ninyo na hindi kayo kumakain ng maayos? Hindi kailanman sinabi ni Doris iyon. Isa lamang itong kasinungalingan sa kanilang lumalaking koleksyon. Nagdala si Jasmine ng inyong paboritong pastry, dagdag ni Enrico, itinuro ang bag. At gumawa kami ng espesyal na kape mula sa brand na iyon na gusto ninyo ng labis.
Naalala ko ang mga salita ng mensahe. Huwag kang kukuha ng anuman na iniaalok nila sa iyo upang kainin o inumin. Posible na nagpaplano silang lasunin din ako tulad ng ginawa nila kay Ernesto. Salamat, ngunit nag-almusal na ako. Sabi ko, pinananatili ang aking distansya. Ngunit nanay, pilit ni Jasmine nang may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan mong kumain ng maayos. Marami kang nawalang timbang mula nang mamatay si Tatang Ernesto. Ayos lang ako, ulit ko ng matigas. Nagpalitan sina Carlos at Enrico ng makabuluhang tingin. Ito ang parehong tingin na ibinahagi nila sa ospital nang ibigay sa amin ng doktor ang prognosis ni Ernesto. Nanay, sabi ni Carlos, umupo nang mas malapit sa akin. Gusto namin kayong kausapin tungkol sa isang bagay na mahalaga. Kami ni Enrico ay kumonsulta sa ilang doktor tungkol sa inyong kamakailang pag-uugali. Ang aking pag-uugali? Oo. Ang mga kakaibang tanong na inyong tinatanong, ang mga pagbisita sa police station, ang obsession na iyon sa mga detalye tungkol kay tatay. Normal iyon pagkatapos ng isang matinding pagkawala, ngunit maaari itong maging mapanganib kung hindi gagamutin. Tumango ng seryoso si Enrico. Nakausap namin si Dr. Panganiban. Sabi niya, karaniwan para sa matatandang tao na magkaroon ng paranoia pagkatapos mawalan ng kabiyak, lalo na ang mga babae sa edad ninyo. Paranoia. Inakusahan nila ako ng pagiging baliw dahil sa pagbubunyag ng kanilang mga kasinungalingan. Hindi ako paranoid, sabi ko ng may buong katigasan na kaya kong ipunin. Nagtatanong lang ako ng mga tanong na dapat ay tinanong ko na mula sa simula. Anong mga tanong? Hinamon ako ni Carlos. Tulad ng kung bakit walang ulat ng pulisya para sa supposed na aksidente ng inyong ama? Tulad ng kung bakit perpektong malinis ang talyer kung may pagsabog? Tulad ng kung bakit nag-withdraw kayo ng 250,000, 250,000 piso mula sa aming account nang hindi nagsasabi sa akin ng anuman? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang tatlo ay nagpalitan ng tingin ng hindi masyadong nakatagong panik. Nanay, sa wakas ay sabi ni Enrico, ang mga bagay na iyon ay may simpleng paliwanag. Nag-withdraw si tatay ng perang iyon para sa pag-aayos na gusto niyang gawin ng secret bilang surprise para sa inyo. Anong surprise? Gusto niyang i-remodel ang bahay, nagsinungaling si Carlos. Kumuha siya ng ilang manggagawa para ayusin ang bubong at pinturahan ang mga dingding. Gusto niyang maging surprise iyon para sa inyong kaarawan. Kung totoo iyon, nasaan ang mga manggagawa? Nasaan ang mga materyales? Bakit walang sino man sa bayan ang nakakaalam tungkol sa supposed na remodeling na ito? At tungkol sa ulat ng pulisya, patuloy ni Carlos, hindi lahat ng aksidente sa trabaho ay nangangailangan ng ulat, lalo na kapag nangyayari ito sa pribadong ari-arian. Mas maraming kasinungalingan. Si Sargento Ocampo ay napakalinaw. Anumang aksidente sa trabaho na may malubhang pinsala ay nangangailangan ng opisyal na ulat. Nanay, namagitan si Jasmine ng may matamis ngunit mapagkonsinti na boses. Gusto lang namin kayong alagaan, kaya naisip namin na mas mabuti kung lilipat kayo sa isang lugar na may specialized medical attention. Isang bahay ampunan, itinuwid ni Carlos, isang specialized care home para sa mga taong dumadaan sa komplikadong kalungkutan. Mayroon silang mga psychologist, nurse, mga aktibidad para panatilihin kayong abala. At samantala, dagdag ni Enrico, maaari naming asikasuhin ang pagbebenta ng bahay, pamamahala sa pera ng insurance, lahat ng mga komplikadong bagay na hindi ninyo dapat harapin sa inyong kasalukuyang kalagayan. Nandoon na ang kumpletong plano. Ideklara akong mentally incompetent, ilagay ako sa isang bahay ampunan at kunin ang kontrol sa lahat ng aking pera. Una, pinatay nila si Ernesto para sa pera ng insurance at ngayon gusto nila akong nakawan din. At paano kung tumanggi ako? Tanong ko sa kanila. Bakit kayo tatanggi? Tanong ni Carlos nang may ngiti na nagdulot ng panginginig sa akin. Gusto lang namin ang pinakamahusay para sa inyo. Dahil ito ang aking bahay. Dito ko binuo ang buhay ko kay Ernesto. Dito ko kayo pinalaki. Nanay, sabi ni Enrico nang may labis na buntong hininga. Hindi kayo maaring mabuhay sa nakaraan ng walang hanggan. Wala na si tatay.
kailangan ninyo itong tanggapin at magpatuloy. Tinanggap ko na ito, ngunit hindi ibig sabihin na ibibigay ko ang buhay ko at ang pera ko. Nagsimulang masira ang mask ng pag-aalala sa mukha ng aking mga anak. Tumayo nang biglaan si Carlos. Sige, kung hindi kayo makikinig sa dahilan, kailangan naming gumawa ng mas matinding hakbang. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, maaari kaming magsimula ng isang legal process upang ideklara kayong mentally incompetent. Mayroon kaming mga saksi sa inyong erratic na pag-uugali. Mayroon kaming patotoo mula sa mga doktor na nagkukumpirma ng inyong pagdurusa mula sa senile paranoia. Mga doktor? Anong mga doktor? Hindi ako nakipag-usap sa sinumang doktor tungkol sa aking kalagayan ng isip. Pumirma na si Dr. Panganiban ng isang paunang ulat, dagdag ni Enrico. Sabi niya, batay sa aming mga paglalarawan ng inyong pag-uugali, malamang na kailangan ninyo ng specialized care. Isang doktor na hindi kailanman nag-examine sa akin ay pumirma ng isang ulat tungkol sa aking kalagayan ng isip batay lamang sa sinabi sa kanya ng aking mga anak. Magkano ang halaga ng pagbili nila ng maling pagsusuri na iyon? Kaya, maaari kayong makipagtulungan ng voluntarily, patuloy ni Carlos. O maaari naming gawin ito ng legally, ngunit anuman ang mangyari, makukuha ninyo ang tulong na kailangan ninyo. Ito ay isang direktang banta. Kung hindi ko ibibigay ang aking pera ng voluntarily, gagamitin nila ang legal system upang nakawin ito mula sa akin. Kailangan ko ng oras upang pag-isipan ito, sabi ko sa kanila. Nagtatangkang bumili ng oras. Siyempre, sabi ni Jasmine nang may pekeng tamis. Ngunit huwag masyadong matagal para sa inyong sariling kabutihan. Pagkatapos nilang umalis, umupo ako sa aking kusina, nanginginig sa galit at takot. Ang sarili kong mga anak, ang dugo ng aking dugo, ay hindi lamang pinatay ang kanilang ama. Ngunit ngayon ay nagpaplano silang nakawin ang lahat ng natitira sa akin. Noong gabing iyon, nag-vibrate ang aking telepono nang may mensahe na mas mahaba kaysa sa iba. Marita, ito si Steven Castillo, isang private investigator. Kinuha ako ni Ernesto 3 linggo bago siya namatay dahil naghihinala siya kina Carlos at Enrico. Nilason nila siya ng methanol na hinalo sa kanyang kape sa almusal. Mayroon akong ebidensya ng audio ng kanilang mga pag-uusap, pinaplano ang lahat. Bukas, alas 3:00 ng hapon, pumunta ka sa corner cafe. Umupo ka sa likod na mesa. Nandoon ako. Sa wakas, malalaman ko kung sino ang nagpapadala sa akin ng mga mensaheng iyon at mas mahalaga, magkakaroon ako ng patunay na kailangan ko upang makamit ang hustisya para sa pagkamatay ng aking asawa. Ngunit alam ko rin na wala akong maraming oras. Ipinakita ni na Carlos at Enrico ang kanilang kamay. Kung hindi ako kikilos ng mabilis, mapupunta ako sa isang bahay ampunan habang ginagastos nila ang pera na nagdulot ng kamatayan ni Ernesto. Nagsimula na ang digmaan, at kahit na ako ay isang 69 gulang na babae laban sa 2 walang awa na lalaki, mayroon akong bagay na wala sila, ang katotohanan. At ang katotohanan, maaga o huli, ay laging nakakahanap ng paraan upang lumabas. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Ernesto, ngumiti ako dahil alam ko na ang aking asawa ay hindi namatay ng walang silbi. Ang kanyang pag-iingat, ang kanyang instinct, ang kanyang desisyon na kumuha ng isang private investigator ay magpapahintulot sa akin na makamit ang hustisya. Sobrang minamaliit ni na Carlos at Enrico ang kanilang ina. Malapit na nilang matuklasan na ang isang babae na nakikipaglaban para sa alaala ng kanyang pinatay na asawa ay isang puwersa na mas malakas kaysa sa lahat ng kanilang kasakiman na pinagsama. Dumating ang kinabukasan, puno ng kaba at pag-asa. Nagbihis ako ng maingat, pinili ang aking pinakaseryosong purple dress, ang isinuot ko para sa mahahalagang okasyon. Kung makikipagkita ako sa lalaki na maaaring magbigay sa akin ng mga sagot na kailangan ko, gusto kong maging handa para sa anumang pagbubunyag. Alas 2:30 ng hapon, naglakad ako papunta sa corner cafe ng may determinado ngunit maingat na mga hakbang. Ang bawat anino ay mukhang kahina-hinala. Ang bawat tao sa kalye ay maaaring isang spy na ipinadala ng aking mga anak.
Ang paranoia na inakusahan nila sa akin ay nagsisimula ng maging makatwiran. Ang cafe ay katamtaman ang dami ng tao. Diretso akong pumunta sa likod na mesa tulad ng inutusan sa akin. Umorder ako ng chamomile tea at naghintay, bahagyang nanginginig ang aking mga kamay sa luma at wooden na mesa. Eksakto 3:00 on the dot, isang lalaki na nasa 50s ang lumapit sa aking mesa. Siya ay matangkad at gray-haired na may matatalinong mata at isang seryoso ngunit mabait na ekspresyon. May dala siyang brown folder sa ilalim ng kanyang braso. "Ginang Reyes?" Tanong niya sa mababang boses. Tumango ako, hindi pa nagtitiwala sa aking boses. "Ako si Steven Castillo. Labis akong nalulungkot sa inyong pagkawala. Si Ernesto ay isang mabuting tao." Umupo siya sa tapat ko at inilagay ang folder sa mesa. "Bago ko ipakita sa inyo ang mayroon ako, kailangan kong malaman ninyo na ang malapit ninyong marinig at makita ay magiging napakasakit. Handa na ba kayo?" Naghahanda ako mula nang matanggap ko ang inyong unang mensahe. Sagot ko ng may katigasan na hindi ko alam na mayroon ako. Binuksan ni Steven ang folder at kinuha ang isang maliit na voice recorder. Pumunta sa akin si Ernesto isang buwan na ang nakalipas. Nag-aalala siya tungkol sa pag-uugali ng kanyang mga anak. Kinuha niya ako upang imbestigahan sila ng discreetly. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Ernesto, napakapamilyar at mahal, ay pumuno sa maliit na espasyo sa pagitan namin. "Steven, kailangan mong malaman na kung may mangyari sa akin, hindi ito magiging aksidente. Pinipilit ako ni Carlos at Enrico na taasan ang aking life insurance. Kahapon, nagdala sa akin si Carlos ng mga papeles. Sabi niya ay para mas protektahan si Marita. Ngunit nang basahin ko ang mga ito, napagtanto ko na mayroon ding mga provision na direktang nakikinabang sa kanila. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ang marinig ang boses ni Ernesto ay parang naibalik siya sa loob ng ilang minuto, ngunit ang kanyang mga salita ay nagkumpirma ng aking pinakamasamang hinala. Nagpatuloy ang recording. Si Enrico ay nagtatanong ng mga kakaibang tanong tungkol sa aking pang-araw-araw na gawain, kung ano ang kinakain ko sa almusal, anong oras ako umaalis sa bahay, kung sumasama ba si Marita sa akin sa talyer. Sabi niya ito ay dahil sa pag-aalala, ngunit may isang bagay sa paraan ng pagtatanong niya ang nag-aalala sa akin. Pinahinto ni Steven ang recording. Ang pag-uusap na ito ay 3 linggo bago siya namatay, ngunit mayroon akong mas bago. Nag-play siya ng isa pang recording. Sa pagkakataong ito ay may boses ni Carlos sa background na nakikipag-usap sa telepono. Hindi na kami maaaring maghintay pa. Nagsisimula ng maghinala ang matanda. Kahapon, tinanong niya ako kung bakit ako masyadong interesado sa kanyang insurance. Oo, nakuha ko na ang methanol. Gumagana ito ng perpekto dahil ang mga sintomas ay mukhang atake sa puso or stroke. Hindi, Mom won't be a problem. After Dad dies, she'll be so devastated that we can do whatever we want with her. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa aking pisngi. Ito ang boses ng aking anak, ang sarili kong anak, na walang damdamin na nagpaplano ng pagpatay sa kanyang ama. Mayroon pa, sabi ni Steven ng dahan-dahan. Ang recording na ito ay mula sa araw bago mamatay si Ernesto. Nagsimula ang isang bagong recording. Sa pagkakataong ito ay si Enrico na nakikipag-usap sa isang tao. Handa na ang lahat. Tomorrow, Carlos is going to put the methanol in Dad's coffee. We told him it was a special vitamin supplement a doctor recommended. The idiot is going to drink it without suspecting a thing. The symptoms, it'll start with dizziness and confusion, then loss of sight, convulsions, coma. The doctors will think it's a stroke or a heart attack. By the time they realize it's poisoning, it'll be too late. Gumuho ng tuluyan ang mundo ko. Hindi lamang nila pinlano ang pagpatay kay Ernesto, ngunit isinagawa nila ito ng may kalamigan na nagpatindi sa aking takot. Paano posible na ang aking mga anak, ang mga sanggol na pinasuso ko, ang mga bata na inaliw ko sa kanilang mga bangungot, ay may kakayahan ng isang bagay na ganoon kamonstruoso? Paano mo nakuha ang mga recording na ito? Tanong ko sa gitna ng aking paghikbi. Hiniling sa akin ni Ernesto na maglagay ng mga listening device sa inyong bahay, paliwanag ni Steven.
Natatakot siya ngunit hindi niya alam kung ano mismo. Inilagay namin ang mga ito sa telepono ng bahay at sa ilang iba pang strategic spots. Kinuha niya ang isang serye ng mga larawan mula sa folder. Meron din ako nito, si Carlos na bumibili ng methanol sa isang hardware store 30 metro mula sa bayan. Nagbayad siya ng cash at gumamit ng peking pangalan, ngunit mayroon ako nito sa video. Malinaw na ipinakita ng mga larawan si Carlos na umaalis sa isang hardware store na may maliit na bote sa kanyang mga kamay. Ang petsa sa mga larawan ay 5 araw bago mamatay si Ernesto. At ito, patuloy ni Steven, ipinapakita sa akin ang mas maraming dokumento. Ito ang mga financial record ni na Carlos at Enrico mula sa nakalipas na 6 na buwan. Labis silang gumagastos ng mas maraming pera kaysa sa iniuutos ng kanilang mga kita. Si Carlos ay may utang na 3,500,000, 3,500,000 piso sa isang lender sa syudad. Si Enrico ay may mga utang sa pagsusugal na 2,000, 2,000,000 piso. Sila ay desperado. Nagsimulang magkaroon ng kahulugan ng lahat. Hindi lamang kasakiman ang nag-udyok sa pagpatay kay Ernesto. Ito ay desperasyon sa pinansyal. Ang aking mga anak ay nasira at nakita ang kanilang ama bilang isang pinagmumulan ng madali at mabilis na pera. Bakit hindi ka pumunta sa pulisya kaagad pagkatapos ng pagkamatay ni Ernesto? Tanong ko sa kanya. Dahil napakatalino ni na Carlos at Enrico. Sinuhulan nila ang doktor na nag-asikaso kay Ernesto sa ospital upang baguhin ang opisyal na diagnosis. Sa halip na pagkalason, ang death certificate ay nagsasabi ng heart failure dahil sa mga komplikasyon mula sa isang aksidente sa trabaho. Kung wala ang medical evidence na yon, ang aking mga recording ay maaaring hindi sapat para sa isang conviction. Ngunit ngayon ay mayroon na tayong lahat ng ebidensya na magkasama, sabi ko, nakaramdam ng halo ng sakit at determinasyon. Eksakto, at may isa pa kayong kailangang malaman. Nanlamig ang aking dugo. Ano? Nagpaplano rin ang inyong mga anak na patayin kayo. Nagplay si Steven ng huling recording. Sa pagkakataong ito ay may mga boses ni na Carlos at Enrico na magkasama. Once we have Dad's insurance money, we need to get rid of Mom too. Kapag nakuha na namin ang pera ng insurance ni Tatay, kailangan naming tanggalin din si Nanay. Sabi ni Carlos. We can't risk her getting suspicious or anyone else putting ideas in her head. Hindi namin maaaring ipagsapalaran na maghinala siya o sino man ang maglagay ng ideya sa kanyang ulo. How? Paano? Tanong ni Enrico. The same as with Dad. But this time, we can make it look like a suicide from depression. A widow who can't live without her husband. Nobody would question it. Pareho ng kay Tatay. Ngunit sa pagkakataong ito, maaari naming gawin itong mukhang isang suicide mula sa depression. Isang biyuda na hindi kayang mabuhay nang wala ang kanyang asawa. Walang magtatanong. And the money were her only heirs. Everything would be ours. The house, the savings, the insurance money, almost $200,000 in total. At ang pera, kami lang ang kanyang mga tagapagmana. Ang lahat ay magiging sa amin. Ang bahay, ang savings, ang pera ng insurance, halos $10,000, 10 milyong piso sa kabuuan. Huminto ang recording. Nanginginig ako ng hindi mapigilan. Ang aking mga anak ay hindi lamang pinatay ang kanilang ama, ngunit nagpaplano silang patayin din ako. Lahat para sa pera. Ginang Reyes, sabi ni Steven nang dahan-dahan. Alam kong nakakapangwasak ito, ngunit mayroon tayong sapat na ebidensya upang pagbayarin sila sa kanilang ginawa. Ano ang gagawin namin ngayon? Tanong ko, pinupunasan ang aking mga luha. Una, kailangan nating pumunta sa pulisya kasama ang lahat ng ebidensya na ito. Si Sargento Ocampo ay isang tapat na tao. Hindi siya kasangkot sa korupsyon. Pangalawa, kailangan nating kumilos ng mabilis. Nagpaplano ang inyong mga anak na ideklara kayong mentally incompetent bukas. Kung magtagumpay sila, mas mahirap na itong magpatuloy ng legally. Bukas? Oo, na-intercept ko ang isang tawag sa telepono kaninang umaga.
Makikipagkita sila kay Hukom Sanchez ng 10:10 ng umaga upang simulan ang proseso ng mental incapacitation. Tumayo ako mula sa mesa nang may determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang linggo. Kung gayon, kailangan nating kumilos ngayong gabi. Eksakto, kumpirma ni Steven. Ngunit una, may isa pa akong gustong ipakita sa inyo. Kinuha niya ang isang huling larawan mula sa folder. Sa loob nito, umaalis si Ernesto sa isang medical clinic na hindi ko kilala. 3 araw bago siya namatay, pumunta ang inyong asawa para magpa-full medical exam sa isang clinic sa syudad. Ipinapakita ng mga resulta na siya ay perpektong malusog. Walang mga palatandaan ng sakit sa puso. Ang kanyang blood pressure ay normal. Lahat ay perpekto. Ito ay tiyak na nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay sanhi ng pagkalason, hindi ng natural na problema sa kalusugan. Iyon ang huling piraso ng ebidensya na kailangan namin. Si Ernesto ay isang malusog na lalaki, pinatay ng kanyang sariling mga anak. Steven, sabi ko, kinuha ang kanyang kamay. Salamat sa pagtupad sa inyong pangako sa aking asawa. Ngayon, makamit natin ang hustisya. Noong gabing iyon, dumiretso kami ni Steven sa police station. Si Sargento Ocampo ay nagtatrabaho ng night shift noong linggong iyon na perpekto para sa aming layunin. Pagdating namin, 11:00 ng gabi at ang istasyon ay medyo tahimik. Sargento Ocampo, sabi ko sa isang matibay na boses. Kailangan kong mag-file ng formal na reklamo para sa pagpatay sa aking asawa, si Ernesto Reyes. Tiningnan ako ng sarhento nang may pagtataka. Pagpatay? Ginang Reyes? Ang death certificate ay nagsasabi na namatay siya mula sa mga komplikasyon sa puso pagkatapos ng isang aksidente sa trabaho. Ang death certificate ay peke. Sagot ko, inilagay ang folder ni Steven sa kanyang desk. Ang aking asawa ay sadyang nilason ng methanol ng aming sariling mga anak. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ipinakita namin ni Steven ang lahat ng ebidensya. Ang mga audio recording, ang mga larawan ni Carlos na bumibili ng methanol, ang mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng hindi autorisadong mga withdrawal, ang mga resulta ng medikal ni Ernesto na nagpapatunay ng kanyang perpektong kalusugan. At sa wakas, ang mga na-record na pag-uusap kung saan inamin ng aking mga anak ang pagpatay sa kanilang ama at ang kanilang mga plano na patayin ako. Nakikinig si Sargento Ocampo sa bawat recording ng may lalong seryosong ekspresyon. Nang matapos kami, sumandal siya sa kanyang upuan at umiling ng hindi makapaniwala. Ito ay nakakatakot, bulong niya. Sigurado ba kayong gusto ninyong ituloy ito, Ginang Reyes? Kapag inaresto namin ang inyong mga anak, wala nang balikan. Sarhento, sagot ko ng may buong dignidad na kaya kong ipunin. Pinatay ng mga lalaking iyon ang aking asawa nang walang awa para sa pera. Nagpaplano rin silang patayin ako. Hindi na sila ang aking mga anak. Sila ay mga kriminal na dapat magbayad para sa kanilang mga krimen. Kailangan namin ang medical examiner upang i-exhume ang bangkay ni Ernesto upang kumpirmahin ang presensya ng methanol, paliwanag ng sarhento. Handa ba kayo para doon? Gawin ang anumang kinakailangan. Sagot ko ng walang pag-aalangan. Agad na tinawag ni Sargento Ocampo ang district attorney. Sa kabila ng gabi na, ang kaseryosohan ng kaso ay nagdulot sa DA na pumunta sa istasyon ng personal. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya, agad niyang pinahintulutan ang mga warrant of arrest para kina Carlos at Enrico. Magpapatuloy kami sa madaling araw, paliwanag ng DA sa amin. Kailangan naming tiyakin na mayroon kaming lahat ng ebidensya bago sila makapagwasak ng anumang karagdagang patunay. Sinamahan ako ni Steven pauwi noong gabing iyon. Sigurado ba kayong magiging ayos kayo ng mag-isa? Tanong niya ng may pag-aalala. Ayos lang ako, sagot ko. Pagkatapos ng lahat ng natuklasan ko, hindi na ako natatakot. Mayroon akong hustisya sa panig ko. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nagpuyat ako, nakaupo sa kusina na tinitingnan ang mga larawan ni Ernesto na mayroon kami sa mga dingding. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay siya, hindi lamang sakit ang naramdaman ko. Nakaramdam ako ng kakaibang halo ng kalungkutan at kasiyahan, alam na malapit na ang hustisya para sa kanyang pagpatay. 6:00 ng umaga,
Tumunog ang aking telepono. Si Carlos iyon. Nanay, kailangan ninyong pumunta sa bahay ni Enrico kaagad. May nangyaring kakilakilabot. Ano ang nangyari? Tanong ko, nagkukunwari na nag-aalala. Mas mabuti kung ipaliwanag ko ito ng personal. Pakisuyong pumunta kayo ng mabilis. Alam kong ito ay isang bitag. Pagkatapos marinig ang mga recording noong nakaraang gabi, alam kong nagpaplano silang i-move up ang kanilang mga plano upang tanggalin ako. Ngunit alam ko rin na ang pulisya ay papunta na upang arestuhin sila. Papunta na ako. Nagsinungaling ako. Sa halip na pumunta sa bahay ni Enrico, nanatili ako sa aking kusina, naghihintay. Alas 7:30 ng umaga, nakita ko mula sa aking bintana habang maraming sasakyan ng pulisya ang patungo sa mga bahay ng aking anak sa iba't ibang direksyon. Paulit-ulit na tumunog ang aking telepono sa sumunod na oras. Una si Carlos, pagkatapos si Enrico, parehong may lalong desperadong mga boses na nagtatanong kung nasaan ako, ngunit hindi ko sinagot ang anumang tawag. Alas 9 ng umaga, kumatok si Sargento Ocampo sa aking pinto. Ginang Reyes, inaresto namin sina Carlos at Enrico. Sila ay nasa kustodiya ng pulisya, kinasuhan ng first-degree murder at conspiracy to commit murder. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga binti, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito mula sa takot. Ito ay mula sa kaluwagan. How did they react? Tanong ko. Tinanggi ni Carlos ang lahat sa simula, ngunit nang i-play namin ang mga recording para sa kanya, siya ay bumagsak. Sinubukan ni Enrico na tumakas sa back window ng kanyang bahay. Kinailangan namin siyang habulin ng 6 na blok. Noong hapong iyon, pumunta si Jasmine upang makita ako. Dumating siyang humihikbi, nagmamakaawa, ganap na naiiba mula sa malamig at calculating na babae na kilala ko. Ginang Reyes, please, you have to drop the charges against Carlos. He's not bad. He was just desperate because of his debts. This is my fault too. I pressured him a lot to find money. Tiningnan ko siya nang walang bakas ng pagkahabag. Jasmine, nilaso ng asawa mo ang asawa ko. Nagpaplano rin siyang patayin ako. Walang paliwanag o katwiran para doon. Ngunit kami ay pamilya. Sumigaw siya sa desperasyon. Isipin mo kung ano ang gagawin nito sa pamilya. Ang pamilya ay namatay noong araw na nagdesisyon kayong patayin si Ernesto para sa pera. Sagot ko ng malamig. Ngayon, pakisuyong umalis ka sa aking bahay. 3 araw pagkatapos, isinagawa ang exhumation ng bangkay ni Ernesto. Ang mga resulta ng lab ay nagkumpirma ng eksakto kung ano ang natuklasan ni Steven. Mga lethal level ng methanol sa kanyang sistema, sapat upang magdulot ng lahat ng mga sintomas na naranasan niya bago siya namatay. Ang kaso ay naging sensasyon sa buong bayan. Walang sino man ang makapaniwala na 2 anak ang pumatay sa kanilang sariling ama para sa pera. Tinawag ito ng mga lokal na pahayagan na pinakamalupit na krimen ng dekada. Sa sumunod na mga linggo, mas maraming detalye ang lumabas sa panahon ng investigasyon. Si Carlos ay talagang may utang na 3,500,000, 3,500,000 piso sa mga ilegal na lender na nagsimula ng bantaan siya ng karahasan. Nawalan si Enrico ng 2,000,000, 2,000,000 piso sa mga underground gambling den at nahaharap din sa mga banta. Nakita nila ang pera ng life insurance ni Ernesto bilang kanilang nag-iisang kaligtasan. Ngunit ang kanilang kasakiman ay nagdulot sa kanila na taasan ang mga policy ng ganoon kadramatik na nagdulot ito ng hinala ng kanilang sariling ama. Natuklasan din namin na ang doktor na nagpalsipika ng death certificate ay nakatanggap ng 250,000, 250,000 piso, cash mula kay Carlos. Inaresto rin siya para sa paghadlang sa hustisya at pagpalsipika ng mga opisyal na dokumento. Ipinaliwanag ni Steven ang lahat ng mga detalye ng plano ni Ernesto. Ang inyong asawa ay mas matalino kaysa sa inakala ng kanyang mga anak. Alam niya na may masamang darating, ngunit hindi niya alam kung ano mismo. Kinuha niya ako hindi lamang upang imbestigahan sina Carlos at Enrico, kundi pati na rin upang protektahan kayo kung may mangyari sa kanya. Alam ba niya na papatayin nila siya? Tanong ko. Hindi eksakto, sabi ni Steven. Ngunit naghinala siya na ang kanyang buhay ay nasa panganib.
Kaya nag-install kami ng mga recording device. Kaya dinokumento namin ang lahat. Gusto niyang tiyakin na kung may mangyari sa kanya, ang katotohanan ay lalabas. Ang aking Ernesto, kahit sa kanyang huling mga araw, ay pinoprotektahan ako. Naunawaan niya ang pagtataksil ng aming mga anak at gumawa ng mga hakbang upang tiyakin na magtatagumpay ang hustisya. Ang trial ay nakatakdang magsimula sa loob ng 2 buwan. Parehong nahaharap sina Carlos at Enrico sa mga kaso ng first-degree murder na sa aming estado ay may sentensya na 25 taon hanggang habambuhay. Ang araw ng trial ay dumating pagkatapos ng 2 buwan ng matinding legal preparation. Ang courtroom ay ganap na puno. Ang mga reporter mula sa ilang rehiyonal na pahayagan ay dumating upang i-cover ang kung ano ang kilala na bilang kaso ng mga anak na mamamatay tao. Ang buong bayan ay nandoon. Mga kapitbahay, dating mga kasamahan ni Ernesto, maging ang mga tao na bahagya kong kilala, ngunit gustong saksihan ang makasaysayang sandali ng hustisya. Isinuot ko ang aking pinakamahusay na itim na damit. Ang parehong isinuot ko para sa aming kasal, maraming taon na ang nakalipas, ngunit ngayon ay kumakatawan sa pagluluksa at dignidad. Sinamahan ako ni Steven, nakaupo sa tabi ko sa buong proseso. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang magiging pinakamahirap na araw ng aking buhay. Pumasok sina Carlos at Enrico sa courtroom na nakaposas, nakasuot ng orange prison jumpsuits. Ang makita ang aking mga anak ng ganoon ay muling nagwasak sa aking puso, ngunit wala na akong awa para sa kanila. Nakaramdam lamang ako ng malalim na kalungkutan para sa moral na kamatayan na pinili nila matagal na bago nila pisikal na pinatay ang kanilang ama. Ipinakita ng prosecutor ang kaso ng may mapangwasak na katumpakan. One by one, ang mga recording ay ni-play para sa korte. Ang katahimikan ay ganap sa tuwing maririnig ang mga boses ni na Carlos at Enrico, walang damdamin na nagpaplano ng pagpatay kay Ernesto. Nang i-play ng prosecutor ang recording kung saan nagplano silang patayin din ako, ilang tao sa audience ang napasinghap sa takot. Isang matandang babae ang tumayo at umalis sa courtroom na umiyak. Hindi ko siya masisisi. Mahirap iproseso ang ganoong kalupitan. Mga babae at ginoo ng hurado, sabi ng prosecutor sa panahon ng kanyang opening statement, hindi ito isang ordinaryong kaso ng kasakiman ng pamilya. Ito ay isang kaso ng malamig at kinakalkula na premeditation kung saan nagdesisyon ang 2 lalaki na patayin ang ama na nagpalaki sa kanila ng may pagmamahal at sakripisyo dahil lamang kailangan nila ng pera upang bayaran ang kanilang mga utang sa pagsusugal at irresponsableng mga utang. Walang karapat-dapat sina Carlos at Enrico sa pagkahabag. Karapat-dapat sila sa hustisya. Sinubukan ng mga lawyer ni na Carlos at Enrico na magpakita ng depensa batay sa desperadong mga kalagayan at panlabas na impluensya, ngunit ang ebidensya ay napakalaki. Ang mga recording ay hindi nagsisinungaling. Ang mga dokumento ng bangko ay hindi nagsisinungaling. Ang forensic evidence ng methanol sa katawan ni Ernesto ay hindi nagsisinungaling. Nang dumating ang aking pagkakataon na magpatotoo, naglakad ako papunta sa stand nang nanginginig ang mga binti, ngunit may malinaw na isip. Naghihintay ako para sa sandaling ito sa loob ng ilang buwan. Ginang Reyes, tanong sa akin ng prosecutor. Maaari ba ninyong sabihin sa amin kung ano ang inyong relasyon sa inyong mga anak bago ang pagpatay sa inyong asawa? Akala ko ay mayroon akong magandang relasyon sa kanila. Sagot ko, tiningnan ng diretso sina Carlos at Enrico. Pinalaki ko sila ng may pagmamahal. Isinakripisyo ko ang lahat para sa kanilang kapakanan. Nagtrabaho ang kanilang ama mula pagsikat ng araw hanggang paglubog nito upang bigyan sila ng pinakamahusay na kaya namin. Hindi ko kailanman naisip na ang pagmamahal at sakripisyo ay magiging dahilan ng kanyang pagpatay. Sa anumang punto, naghinala ba kayo na maaari nilang saktan ang inyong asawa? Hindi. Iyon ang pinakamasakit na bahagi ng lahat ng ito. Nagtiwala ako sa kanila ng lubusan. Nang sabihin nila sa akin na naaksidente si Ernesto sa kanyang talyer, naniwala ako sa kanila. Nang ayusin nila ang libing ng ganoon kabilis, inakala ko na sila ay nagiging epektibo sa kanilang kalungkutan.
Hindi ko kailanman naisip na tinatakpan nila ang isang pagpatay. Yumuko si Carlos sa panahon ng aking patotoo. Tiningnan ako ni Enrico nang may paghamon, ngunit nakakita ako ng luha sa kanyang mga mata. Huli na para sa mga luha. Huli na para sa pagsisisi. Ang pinakadramatic na sandali ng trial ay dumating nang magdesisyon ng prosecutor na i-play ang buong recording ng pag-uusap kung saan pinlano nila ang sarili kong pagpatay. Ang boses ni Carlos ay pumuno sa courtroom. Kapag nakuha na namin ang pera ng insurance ni tatay, kailangan naming tanggalin din si nanay. Hindi namin maaaring ipagsapalaran na maghinala siya. Isang bulungan ng takot ang kumalat sa audience. Ilang tao ang lumingon upang tingnan ako nang may mga ekspresyon ng hindi paniniwala at pagkahabag. Ano ang naramdaman ninyo nang marinig ninyo ang recording na ito sa unang pagkakataon? Tanong sa akin ng prosecutor. Napagtanto ko na nawala ko ang aking 2 anak matagal na bago ko pa man nawala ang aking asawa. Sagot ko, nabasag ang aking boses ngunit matibay. Ang mga sanggol na pinasuso ko, ang mga bata na inaliw ko sa kanilang mga bangungot ay namatay at pinalitan ng 2 estranghero na may kakayahan ng anumang kalupitan para sa pera. Sinubukan ng depensa na i-cross-examine ako. Nagmumungkahi na baka mali ang pagkaunawa ko sa intensyon ng aking mga anak, na baka ang kalungkutan ay nagpagawa sa akin na palakihin ang ebidensya. Ngunit ang recording ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Nagpatotoo rin si Steven, ipinaliwanag ng detalyado kung paano kinuha siya ni Ernesto dahil natatakot siya sa kanyang sariling mga anak. Inilarawan niya ang bawat hakbang ng investigasyon, bawat piraso ng ebidensya na nakolekta, bawat na-record na sandali na nagbunyag ng katotohanan. Ipinakita ng medical examiner ang mga resulta ng exhumation. Kinukumpirma ang lethal presence ng methanol sa katawan ni Ernesto. Ipinaliwanag niya kung paano kumikilos ng dahan-dahan ang lason na ito, na nagdudulot ng eksakto ng mga sintomas na naranasan ng aking asawa bago siya namatay. Pagkatapos ng true araw ng mapangwasak na patotoo, dumating ang mga closing argument. Ang prosecutor ay mapangwasak. Sina Carlos at Enrico ay hindi mga biktima ng mga kalagayan. Sila ay mga predator na nakita ang kanilang sariling mga magulang bilang mga financial obstacle na kailangang i-eliminate. Pinlano, isinagawa at tinakpan nila ang pagpatay kay Ernesto at nagpaplano silang gawin ang pareho kay Marita. Walang karapat-dapat sina Carlos at Enrico sa pagkahabag. Karapat-dapat sila sa hustisya. Nagliber ang hurado sa loob ng 7 na oras. Nang bumalik sila, ang katahimikan sa courtroom ay ganap. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso habang binabasa ng hukom ang hatol. Sa kaso ng Estado laban kina Carlos Reyes at Enrico Reyes sa kaso ng first-degree murder kay Ernesto Reyes, natagpuan namin ang mga akusado na nagkasala. Ang courtroom ay sumabog sa mga bulungan at pagbubunyi. Bumagsak si Carlos sa kanyang upuan. Sa wakas ay nauunawaan ang kalakhan ng kanyang ginawa. Nanatiling matigas si Enrico, nakatingin ng diretsyo ng walang ekspresyon. Sa kaso ng conspiracy to commit murder laban kay Marita Reyes, natagpuan namin ang mga akusado na nagkasala. Ang hukom ay nagpatuloy agad sa paghatol. Sina Carlos Reyes at Enrico Reyes para sa premeditated murder ng inyong ama at ang conspiracy to murder sa inyong ina. Hinahatulan ko kayo ng life in prison nang walang posibilidad ng parol sa loob ng 20 taon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang malaking bigat na inalis mula sa aking mga balikat. Hustisya. Sa wakas, may hustisya para kay Ernesto. Pagkatapos ng trial, maraming tao ang lumapit upang yakapin ako at ipahayag ang kanilang suporta. Umiyak si Doris kasama ko, hindi mula sa kalungkutan, kundi mula sa kaluwagan. Marita, maaari nang magpahinga ng payapa si Ernesto ngayon, bulong niya sa akin. Noong gabing iyon, bumalik ako sa aking bahay na ngayon ay nakaramdam ng iba. Hindi na ito isang lugar ng sakit at pagtataksil. Ito ay muli ang aking tahanan. Ang lugar kung saan kami ni Ernesto naging masaya sa loob ng 42 taon. Dumating si Steven upang bisitahin ako 1 linggo pagkatapos ng trial.
Kumusta ang pakiramdam ninyo? Tanong niya sa akin. Payapa, sagot ko ng tapat. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Ernesto, natutulog ako ng mahimbing. Alam kong siya ay nagpapahinga dahil ang kanyang kamatayan ay hindi na parusahan. At ang pera, ang insurance, ang savings? Ibinigay ko ang pera ng life insurance sa isang foundation para sa mga biktima ng mga krimen ng pamilya, paliwanag ko. Ang perang iyon ay nadumihan ng dugo. Hindi ko kailanman magagamit ito. Ang aking personal na savings ay sapat na upang mabuhay ng payak sa natitirang bahagi ng aking mga araw. 6 na buwan pagkatapos ng trial, nakatanggap ako ng isang sulat sa prison mail mula kay Carlos iyon. Nanay, alam kong hindi ako karapat-dapat sa inyong pagpapatawad, ngunit kailangan kong malaman ninyo na nagsisisi ako sa lahat. Ang pera, ang mga utang, ang desperasyon. Binulag kami. Nawala sa amin ang lahat ng pagkatao. Kami ni Enrico ay sinira ang pinakamamahal na pamilya sa mundo para sa 250,000, 250,000 piso na hindi man lang namin nagawang tamasahin. Bukas, magpapakamatay ako sa aking cell. Hindi ako makakabuhay sa aming ginawa. Mag-ingat kayo, nanay. Sabihin mo kay tatay na humihingi kami ng tawad na naging ganoon kaming masamang mga anak. Hindi ako dumating sa oras upang maiwasan ang kanyang suicide. Natagpuan si Carlos na nakabitin sa kanyang cell kinabukasan. Si Enrico, nang malaman ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ay nagdusa ng isang kumpletong nervous breakdown at inilipat sa Prison Psychiatric Hospital. Ngayon, 2 taon pagkatapos ng trial, namumuhay ako ng payapa sa aking maliit na bahay. Ginawa ko ang talyer ni Ernesto na isang hardin kung saan nagtatanim ako ng mga bulaklak upang dalhin sa kanyang libingan tuwing linggo. Si Steven ay naging isang malapit na kaibigan. Bumibisita sa akin ng regular upang tiyakin na ayos lang ako. Mga babae at ginoo ng hurado, sabi ng prosecutor sa panahon ng kanyang opening statement, hindi ito isang ordinaryong kaso ng kasakiman ng pamilya. Ito ay isang kaso ng malamig at kinakalkula na premeditation kung saan nagdesisyon ang 2 lalaki na patayin ang ama na nagpalaki sa kanila ng may pagmamahal at sakripisyo dahil lamang kailangan nila ng pera upang bayaran ang kanilang mga utang sa pagsusugal at irresponsableng mga utang. Walang karapat-dapat sina Carlos at Enrico sa pagkahabag. Karapat-dapat sila sa hustisya. Sinubukan ng mga lawyer ni Carlos at Enrico na magpakita ng depensa batay sa desperadong mga kalagayan at panlabas na impluensya, ngunit ang ebidensya ay napakalaki. Ang mga recording ay hindi nagsisinungaling. Ang mga dokumento ng bangko ay hindi nagsisinungaling. Ang forensic evidence ng methanol sa katawan ni Ernesto ay hindi nagsisinungaling. Nang dumating ang aking pagkakataon na magpatotoo, naglakad ako papunta sa stand nang nanginginig ang mga binti, ngunit may malinaw na isip. Naghihintay ako para sa sandaling ito sa loob ng ilang buwan. Ginang Reyes, tanong sa akin ng prosecutor. Maaari ba ninyong sabihin sa amin kung ano ang inyong relasyon sa inyong mga anak bago ang pagpatay sa inyong asawa? Akala ko ay mayroon akong magandang relasyon sa kanila. Sagot ko, tiningnan ng diretso sina Carlos at Enrico. Pinalaki ko sila ng may pagmamahal. Isinakripisyo ko ang lahat para sa kanilang kapakanan. Nagtrabaho ang kanilang ama mula pagsikat ng araw hanggang paglubog nito upang bigyan sila ng pinakamahusay na kaya namin. Hindi ko kailanman naisip na ang pagmamahal at sakripisyo ay magiging dahilan ng kanyang pagpatay. Sa anumang punto, naghinala ba kayo na maaari nilang saktan ang inyong asawa? Hindi. Iyon ang pinakamasakit na bahagi ng lahat ng ito. Nagtiwala ako sa kanila ng lubusan. Nang sabihin nila sa akin na naaksidente si Ernesto sa kanyang talyer, naniwala ako sa kanila. Nang ayusin nila ang libing ng ganoon kabilis, inakala ko na sila ay nagiging epektibo sa kanilang kalungkutan. Hindi ko kailanman naisip na tinatakpan nila ang isang pagpatay. Yumuko si Carlos sa panahon ng aking patotoo. Tiningnan ako ni Enrico nang may paghamon, ngunit nakakita ako ng luha sa kanyang mga mata. Huli na para sa mga luha, huli na para sa pagsisisi.
Ang pinakadramatic na sandali ng trial ay dumating nang magdesisyon ng prosecutor na i-play ang buong recording ng pag-uusap kung saan pinlano nila ang sarili kong pagpatay. Ang boses ni Carlos ay pumuno sa courtroom. Kapag nakuha na namin ang pera ng insurance ni tatay, kailangan naming tanggalin din si nanay. Hindi namin maaaring ipagsapalaran na maghinala siya. Isang bulungan ng takot ang kumalat sa audience. Ilang tao ang lumingon upang tingnan ako nang may mga ekspresyon ng hindi paniniwala at pagkahabag. Ano ang naramdaman ninyo nang marinig ninyo ang recording na ito sa unang pagkakataon? Tanong sa akin ng prosecutor. Napagtanto ko na nawala ko ang aking 2 anak matagal na bago ko pa man nawala ang aking asawa. Sagot ko, nabasag ang aking boses ngunit matibay. Ang mga sanggol na pinasuso ko, ang mga bata na inaliw ko sa kanilang mga bangungot ay namatay at pinalitan ng 2 estranghero na may kakayahan ng anumang kalupitan para sa pera. Sinubukan ng depensa na i-cross-examine ako. Nagmumungkahi na baka mali ang pagkaunawa ko sa intensyon ng aking mga anak, na baka ang kalungkutan ay nagpagawa sa akin na palakihin ang ebidensya. Ngunit ang recording ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Nagpatotoo rin si Steven, ipinaliwanag ng detalyado kung paano kinuha siya ni Ernesto dahil natatakot siya sa kanyang sariling mga anak. Inilarawan niya ang bawat hakbang ng investigasyon, bawat piraso ng ebidensya na nakolekta, bawat na-record na sandali na nagbunyag ng katotohanan. Ipinakita ng medical examiner ang mga resulta ng exhumation. Kinukumpirma ang lethal presence ng methanol sa katawan ni Ernesto. Ipinaliwanag niya kung paano kumikilos ng dahan-dahan ang lason na ito, na nagdudulot ng eksakto ng mga sintomas na naranasan ng aking asawa bago siya namatay. Pagkatapos ng true araw ng mapangwasak na patotoo, dumating ang mga closing argument. Ang prosecutor ay mapangwasak. Sina Carlos at Enrico ay hindi mga biktima ng mga kalagayan. Sila ay mga predator na nakita ang kanilang sariling mga magulang bilang mga financial obstacle na kailangang i-eliminate. Pinlano, isinagawa at tinakpan nila ang pagpatay kay Ernesto at nagpaplano silang gawin ang pareho kay Marita. Walang karapat-dapat sina Carlos at Enrico sa pagkahabag. Karapat-dapat sila sa hustisya. Nagliber ang hurado sa loob ng 7 na oras. Nang bumalik sila, ang katahimikan sa courtroom ay ganap. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso habang binabasa ng hukom ang hatol. Sa kaso ng Estado laban kina Carlos Reyes at Enrico Reyes sa kaso ng first-degree murder kay Ernesto Reyes, natagpuan namin ang mga akusado na nagkasala. Ang courtroom ay sumabog sa mga bulungan at pagbubunyi. Bumagsak si Carlos sa kanyang upuan. Sa wakas ay nauunawaan ang kalakhan ng kanyang ginawa. Nanatiling matigas si Enrico, nakatingin ng diretsyo ng walang ekspresyon. Sa kaso ng conspiracy to commit murder laban kay Marita Reyes, natagpuan namin ang mga akusado na nagkasala. Ang hukom ay nagpatuloy agad sa paghatol. Sina Carlos Reyes at Enrico Reyes para sa premeditated murder ng inyong ama at ang conspiracy to murder sa inyong ina. Hinahatulan ko kayo ng life in prison nang walang posibilidad ng parol sa loob ng 20 taon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang malaking bigat na inalis mula sa aking mga balikat. Hustisya. Sa wakas, may hustisya para kay Ernesto. Pagkatapos ng trial, maraming tao ang lumapit upang yakapin ako at ipahayag ang kanilang suporta. Umiyak si Doris kasama ko, hindi mula sa kalungkutan, kundi mula sa kaluwagan. Marita, maaari nang magpahinga ng payapa si Ernesto ngayon, bulong niya sa akin. Noong gabing iyon, bumalik ako sa aking bahay na ngayon ay nakaramdam ng iba. Hindi na ito isang lugar ng sakit at pagtataksil. Ito ay muli ang aking tahanan. Ang lugar kung saan kami ni Ernesto naging masaya sa loob ng 42 taon. Dumating si Steven upang bisitahin ako 1 linggo pagkatapos ng trial. Kumusta ang pakiramdam ninyo? Tanong niya sa akin. Payapa, sagot ko ng tapat. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Ernesto, natutulog ako ng mahimbing. Alam kong siya ay nagpapahinga dahil ang kanyang kamatayan ay hindi na parusahan. At ang pera?
Ang insurance, ang savings? Ibinigay ko ang pera ng life insurance sa isang foundation para sa mga biktima ng mga krimen ng pamilya, paliwanag ko. Ang perang iyon ay nadumihan ng dugo. Hindi ko kailanman magagamit ito. Ang aking personal na savings ay sapat na upang mabuhay ng payak sa natitirang bahagi ng aking mga araw. 6 na buwan pagkatapos ng trial, nakatanggap ako ng isang sulat sa prison mail mula kay Carlos iyon. Nanay, alam kong hindi ako karapat-dapat sa inyong pagpapatawad, ngunit kailangan kong malaman ninyo na nagsisisi ako sa lahat. Ang pera, ang mga utang, ang desperasyon. Binulag kami. Nawala sa amin ang lahat ng pagkatao. Kami ni Enrico ay sinira ang pinakamamahal na pamilya sa mundo para sa 250,000, 250,000 piso na hindi man lang namin nagawang tamasahin. Bukas, magpapakamatay ako sa aking cell. Hindi ako makakabuhay sa aming ginawa. Mag-ingat kayo, nanay. Sabihin mo kay tatay na humihingi kami ng tawad na naging ganoon kaming masamang mga anak. Hindi ako dumating sa oras upang maiwasan ang kanyang suicide. Natagpuan si Carlos na nakabitin sa kanyang cell kinabukasan. Si Enrico, nang malaman ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ay nagdusa ng isang kumpletong nervous breakdown at inilipat sa Prison Psychiatric Hospital. Ngayon, 2 taon pagkatapos ng trial, namumuhay ako ng payapa sa aking maliit na bahay. Ginawa ko ang talyer ni Ernesto na isang hardin kung saan nagtatanim ako ng mga bulaklak upang dalhin sa kanyang libingan tuwing linggo. Si Steven ay naging isang malapit na kaibigan. Bumibisita sa akin ng regular upang tiyakin na ayos lang ako. Minsan nagtatanong ang mga kapitbahay sa akin kung namimiss ko ang aking mga anak. Ang sagot ay komplikado. Namimiss ko ang mga bata na sila noon, ngunit ang mga batang iyon ay namatay matagal na bago pa man si Ernesto. Ang mga lalaking naging sila ay hindi ang aking mga anak. Sila ay mga estranghero na nagbahagi ng aking dugo, ngunit hindi ang aking puso. Natutunan ko na ang totoong pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo, kundi ng pagmamahal, katapatan, at paggalang sa isa't isa. Si Ernesto ang aking totoong pamilya sa loob ng 48 taon. Ang mga kaibigan na sumuporta sa akin sa panahon ng trial ang aking pamilya ngayon. Ang hustisya ay hindi nagbalik kay Ernesto, ngunit nagbigay ito sa akin ng kapayapaan. At sa tahimik na mga gabi, kapag nakaupo ako sa beranda, kung saan madalas kaming nagkakape ng magkasama, sumusumpa ako na nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ipinagmamalaki ako dahil sa pagiging sapat na matapang upang gawin ang tama, kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng aking mga anak ng tuluyan. 5 taon na ang nakalipas mula noong kakilakilabot na araw sa sementeryo nang matanggap ko ang unang mensahe na nagpabago sa aking buhay ng tuluyan. Ngayon ako ay 71 taong gulang na at ang aking ganap na puting buhok ay nagpapakita ng lahat ng mga bagyo na hinarap ko at nalampasan. Ngunit ang aking mga mata, sabi ng aking mahal na kaibigan na si Doris, ay nagniningning ng may kapayapaan na wala sila noon. Ang bahay kung saan kami ni Ernesto bumuo ng aming mga pangarap ay nananatili ang aking kanlungan. Gumawa ako ng ilang pagpapabuti sa pera na naipon ko. Pininturahan ko ang mga dingding ng malambot na dilaw, ang paboritong kulay ni Ernesto, at ginawa ko ang kanyang lumang talyer na pinakamagandang hardin sa kapitbahayan. Mga pulang rosas, puting carnation, mga sunflower na laging naghahanap ng araw, tulad ng itinuro niya sa akin na gawin sa panahon ng aming pinakamahirap na taon. Si Steven Castillo ay naging higit pa sa investigador na tumulong sa akin na makamit ang hustisya. Siya ay naging aking piniling pamilya. Pumupunta siya upang bisitahin ako tuwing Miyerkules ng hapon at nagkakape kami sa beranda habang nagkukwento siya sa akin tungkol sa kanyang iba pang mga kaso. Minsan nagtatanong siya sa akin kung nagsisisi ako sa pag-uulat sa aking sariling mga anak, kung hindi ba mas mabuti na itago ang sikreto at mamuhay ng may kasinungalingan. Hinding-hindi, palagi kong sagot. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ang kasinungalingan ay pumapatay sa kaluluwa. Ang foundation na itinatag ko gamit ang pera ng life insurance ay naging isang bagay na mas malaki kaysa sa naisip ko.
Ang Ernest Reyes Foundation for Victims of Family Crimes ngayon ay tumutulong sa 12-dosenang pamilya bawat taon na dumaan sa mga trahedya na katulad ng sa akin. Mayroon kaming mga psychologist, lawyer at private investigator na lahat ay nagtatrabaho upang walang ibang pamilya ang kailangang magdusa ng tahimik kung ano ang dinanas ko. 6 na buwan na ang nakalipas. Isang 40 taong gulang na babae ang dumating upang makita ako. Ang pangalan niya ay Elena at naghinala siya na pinatay ng kanyang kapatid ang kanilang ina para sa mana. Ang kanyang kwento ay masakit na katulad ng sa akin. Mga sakim na kamag-anak, panggigipit upang ibenta ang mga ari-arian, kakaibang pag-uugali pagkatapos ng kamatayan. Binigyan siya ng foundation ng isang private investigator, libreng legal advice at suportang psychological sa buong proseso. Nang mahatulan ang kanyang kapatid sa pagpatay, 3 buwan pagkatapos, niyakap ako ni Elena, umiiyak. Ginang Reyes, iniligtas ninyo ang buhay ko. Kung hindi kayo nagkaroon ng lakas ng loob na iulat ang inyong sariling mga anak, hindi ko kailanman magkakaroon ng lakas ng loob na iulat ang akin. Iyon ang mga sandali na nagpapaalala sa akin kung bakit ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko ay sulit. Buhay pa rin si Enrico, bagamat hindi na siya ang parehong lalaki na kilala ko. Pagkatapos ng suicide ni Carlos, ganap na nasira ang kanyang isip. Sabi ng mga doktor, namumuhay siya sa isang palaging estado ng pagkakasala at paranoia, naniniwala na pumupunta si Ernesto upang bisitahin siya tuwing gabi upang pagalitan siya para sa pagpatay. Sinubukan niyang magpakamatay ng 3 beses, ngunit ang mga prison guard ay pinananatili siyang nasa ilalim ng palaging pagbabantay. Nakakatanggap ako ng mga sulat mula sa kanya paminsan-minsan. Sila ay hindi magkakaugnay, puno ng desperadong paghingi ng tawad at pagmamakaawa para sa pagpapatawad. Sa simula, binasa ko ang mga ito, naghahanap ng ilang bakas ng anak na pinalaki ko ng may labis na pagmamahal. Ngunit pagkatapos na pagtanto ko na ang pagbabasa ng mga sulat na iyon ay muling nagbukas lamang ng mga sugat na gumaling na. Ngayon ay inilalagay ko ang mga ito nang hindi binubuksan sa isang kahon ng sapatos. Baka balang araw basahin ko ang mga ito. Baka hindi. May karapatan akong protektahan ang aking kapayapaan ng isip. Nawala si Jasmine sa bayan kaagad pagkatapos ng trial. May nagsabi sa akin na lumipat siya sa syudad at nagpalit ng pangalan. Hindi ko siya sinisisi. Ang magdala ng apelyido ng isang mamamatay tao ay hindi madali. Minsan nagtataka ako kung alam niya ang pinaplano ni Carlos, kung siya ay isang tahimik na kasabwat sa pagpatay kay Ernesto. Ngunit ang mga tanong na iyon ay kabilang sa nakaraan. At natutunan kong mamuhay sa kasalukuyan. Ang bayan ng San Miguel ay hindi kailanman makakalimutan ng kaso. Ito ay naging isang lokal na alamat, isang kwento na sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak bilang babala tungkol sa kasakiman at pagtataksil. Nakikita ako ng ilan bilang isang hero, ang iba bilang isang malupit na babae na nagpadala sa kanyang sariling mga anak sa bilangguan. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Alam ko ang katotohanan at ang katotohanan ay nagbigay sa akin ng kapayapaan na kailangan ko. Ang aking kalusugan ay nananatiling nakakagulat na mabuti para sa aking edad. Sabi ng doktor, ito ay dahil sa wakas ay nagawa kong palayain ang sarili ko mula sa stress at kalungkutan na dala ko. Ang katawan ay gumagaling kapag nakakahanap ng kapayapaan ng puso, paliwanag niya sa panahon ng aking huling check-up. Ang linggo ng umaga ang aking paborito. Nagpuputol ako ng sariwang bulaklak mula sa aking hardin at naglalakad papunta sa sementeryo upang bisitahin ang libingan ni Ernesto. Ang kanyang headstone ngayon ay may isang inscription na inukit ko pagkatapos ng trial. Ernesto Reyes, minamahal na asawa, pinagtaksilan na ama, marangal na lalaki. Ang kanyang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa kanyang kamatayan. Sinasabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa loob ng linggo. Kinausap ko siya tungkol sa foundation, tungkol sa mga pamilya na natulungan namin, tungkol sa mga thank you letter na natatanggap ko mula sa mga tao na nakahanap ng hustisya, salamat sa aming kwento. Sumusumpa ako na nararamdaman ko ang kanyang pag-apruba sa hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng kalapit na mga puno. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba, mahal ko? Sabi ko sa panahon ng aking huling pagbisita. Wala na akong nararamdamang sakit kapag iniisip ko sina Carlos at Enrico.
Awa lang ang nararamdaman ko. Awa dahil mayroon silang lahat ng pagmamahal sa mundo at pinili nila ang galit. Mayroon silang pamilya na nagmamahal sa kanila at pinili nila ang pagtataksil. Nagkaroon sila ng pagkakataon na maging marangal na mga lalaki na tulad mo at pinili nilang maging mga mamamatay tao. Noong nakaraang linggo, isang reporter mula sa syudad ang dumating upang interview